Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Brother Emilio at nais kong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pagpasalamat sa ating buhay ayon sa 1 Thessalonians 5:18. Pasasalamatan na ninyo ang lahat ng bagay sapagat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagpasalamat ay nagbubukas ng mga pinto ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Sa halip na maging mga murmurer tayo, mga reklamo ba? Tayo ay dapat maging mga taong puno ng pasasalamat. Amen. So, Sister Monica, Amen. Brother Emilio, ako si Sister Monica at nais kong idagdag na dapat nating gamitin ang ating mga bibig upang Amen. magpahayag ng kabutihan at hindi upang magdulot ng pandalamig sa ating mga Amen. puso. Sabi sa awit 34, verse 1, ako'y magpupuri sa Panginoon sa lahat ng oras. Ang kanyang papuri ay lagi sa aking bibig. Ang pagpapahayag ng mga positibong salita ay panalangin at nagbubukas ng mga pintuan ng pag-asa at tagumpay sa ating buhay. Amen. Tama ka, Sister Monica. Tama itong mensahe na ito. Ako si Sister Marie at nais kong ipadala sa ating lahat, paalala sa ating lahat na dapat nating gamitin ang ating bibig upang makapagdeklara ng bagay na nais nating makamtan sa ating buhay. Ayon sa Kawikaan 18:21, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. So hindi dapat na yung mag-istorya tayo ng mga pangit na sa bibig natin. Kaya huwag nating hayaan punuin ng negatibong salita ang ating mga bibig. Sa halip, gamitin natin ito upang ituring ang ating mga salita bilang mga tagapagpadala ng pagpapala at tagumpay. Sister Monica, Sa mga talatang binasa natin mula sa Biblia, natutunan natin ang pagpapasalamat at mahalaga sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binubuksan natin ang ating puso at isipan sa mga biyayang binigay ng Diyos sa atin. Dapat din natin gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng kabutihan at pag-asa sa halip ng mga salitang nagdudulot ng pagdamdam at pait sa ating buhay. Ang paggamit ng ating bibig upang magdeklara ng mga positibong bagay ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbubukas ng mga oportunidad para sa ating tagumpay sa pagpapala mula sa Diyos. Kaya lagi nating tatandaan na maging mga taong puno ng pasasalamat at gumamit ng ating bibig sa paraan na makabuluhan at napakaganda na nakapagpapaalala. at sa mga panahong mayroon tayong mga pagsubok at mga hamon sa buhay, mahalaga rin na tayo ay magpapasalamat sa Pilipos 4:6, sinabi sa atin na huwag kayong babalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng sitwasyon, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng pasasalamat. Sa pagpapasalamat, nakakalimutan natin ang ating mga alalahanin at nakakamtan natin
ang kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa ating pag-uunawa. Sister Okay. Monica? Brother Emilio, kaya kansan na tayo ay dumadaranas ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip, gamitin natin sa ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos. Sabi sa Roma 4 verse 17, tinawag niya ang mga bagay na wala ng pag-asa na tila mayroon na sa pamamagitan ng ating mga salita. Pananampalataya, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan upang baguhin ang mga pangyayari sa ating buhay at magpatunay ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Sister Maria? Tama ka, Sister Monica. Ang mga salita na aking bibitewan sa may malaking epekto sa aking mga buhay, sa ating mga buhay. Kaya sa halip na magsalita ng mga bagay na nagdadala ng lungkot at takot, dapat nating gamitin ang ating bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Sa 2 Corinto 4:13 sinabi, tinawag natin ang mananampalataya dahil ito ay sinulat. Ako'y nananampalataya kaya nagsalita ako. Kasama ng ating pananampalataya, ang ating mga salita ay may kapangyarihan upang mapagtibay at magdala ng pagbabago sa ating buhay. Amen, Sister Marie. Sa ating mga pag-uusap mula sa Biblia, napagtanto natin na hindi lamang dapat tayo magpapasalamat sa mga oras ng kasiyahan at kaginhawaan, kundi maging sa mga oras ng pagsubok at hamon sa pagpasalamat. Nagpapakita tayo ng ating pananampalataya at tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng biyaya at gabay sa ating buhay. Dapat din nating gamitin ang ating mga bibig upang magpahayag ng mga pangako ng Diyos at magpapatibay ng ating pananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya at pasasalamat. Nagiging daan natin ito upang mapalapit sa Diyos at makamtan ang kanyang pangako para sa atin. Amen. Kaya lagi nating tatandaan na maging mga taong puno ng pasasalamat at gamitin ang ating mga bibig paraan nagpapakabanal at nagpapakalakas ng ating pananampalataya. Amen. Sister Marie? Sorry. Amen, Brother Emilio. Ngayon tayo naman ay manalangin. Hallelujah. Diyos na dakila, kami ay humaharap sa iyo ngayon na may mga puso na puno ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang binigay mo sa aming buhay. Tinuturing namin ang bawat pagkakataon na ipinagkakaloob mo bilang isang regalo mula sa iyo. At kami ay nagpapasalamat sa lahat ng ito. Panginoon, Jesus, tulungan mo kami maging mga taong puno ng pasasalamat sa lahat ng oras. Kahit sa gitna ng mga pagsubok ay paghihirap, palakasin mo
ang aming pananampalataya at patnubayan mo kami na gamitin ang aming mga bibig upang magpahayag ng mga salitang puno ng pag-asa at kabutihan. Naway maging tanglaw at gabay ang aming mga salita sa bawat araw. At gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong pagmamahal at biyaya sa aming kapwa. Hallelujah. Amen, Sister Maria. Panginoon Hesus, aming Diyos, salamat sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming maging mga taong puno ng pagpasalamat sa lahat ng Amen. oras. Amen. Amen. Sister Monica. Panginoong Isos, aming Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na makapagpahayag ng iyong salita. Patnubayan mo po kami, gamitin ang aming mga bibig upang magpahayag ng mga salita puno ng pag-asa at kabutihan. Amen. Panginoon, aming Diyos, salamat sa mga aral na aming natutunan sa inyong salita. Tulungan mo po kaming gamitin ang aming mga bibig bilang mga instrumento ng inyong pagmamahal at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ito nagtatapos ang lahat.